Magandang araw mga Cuisinatics ko all over the world, all over the Philippines, all over anywhere. Welcome to another edition of our Culam series, Cuisina Ulams, mga ulam na pang-araw-araw na niluluto ko para sa aking mag-ama. Sa ngayon, isa ito sa paborito ng aking asawa. Usually, iniiwan ko to sa kanya kapag ako ay may trabaho. Siyempre, ang problema ko naman, tumataob ang kaldero. Hindi pwede. So, kailangan iiwanan ko siya ng sukat ng kanin at ito. Ganun siya kasarap. Karinderya fare ito, pero meron lang akong little secrets na i-share sa inyo kung paano mas lalo itong sasarap. Ang aking sinasabi ay ang favorite ng asawa ko, yung apritadang giniling. Ay nako, giniling guy talaga siya. At ang giniling ay isa sa mga hinahanda ko kung gusto kong magkatipid. Kasi sa isang kalahating kilo ng giniling, marami akong nagagawang ulam. Meron na akong iginisa dito. This is 1/2 kilo of giniling. Meron tayong mantika, seasoning, potatoes, sibuyas, garlic, bell peppers, tomato sauce. Ang una natin gagawin ay, syempre, maglalagay tayo ng mantika. Isang tip lang kung kayo ay hindi gumagamit ng non-stick pan. Pag gagamit kayo ng stainless steel, sabi, bakit ganun dito, sis? Nagdumidikit pa rin. It's because hindi masyadong mainit ang pan ninyo. Kung gusto ninyo magkaroon ng non-stick quality ang inyong stainless steel pan, dapat mainit siya. Tapos lagyan ninyo ng mantika. Konting intay lang, bonggang-bongga na siya. Itong ating giniling, ginisa ko na. Pero ito, magkakaroon ako ng pangalawang gisa. Ito naman ay para malasa ang ating sauce. Let's start with our sibuyas. Pagka medyo lumalambot at nangangamoy masarap ng sibuyas, pwede nyo nang ilagay ang inyong bawang. Habang ginigisa natin ang ating sibuyas at bawang, papaliwanag ko lang, no? Ito ay pork giniling. Alam ba ninyo na ang ginagawa ko para mas makontrol ko yung fat content ng giniling is bumibili ako ng cut ng baboy, halimbawa ng pigi. Tsaka ko siya ipagigiling. Pag mga ganitong mga giniling na ito, konti lang yung taba niyan para hindi masyadong masama para sa aming mga seniors. Pero may mga recipe na kailangan mo ng taba ng baboy. Katulad ng siomai, yan, talagang hahanapin mo yung linamnam ng taba. Ito ay Spanish paprika na nilalagay ko para magkaroon lang siya ng magandang kulay. At syempre may kakaibang lasa itong ating paprika. Alam ko, Pinoy itong ating ginagawa, no? Karinderya food. Pero dine-level up natin dahil itong paprika, masarap ito. Ilalagay na natin ang ating pork giniling. Kalahati lang ang lulutuin ko dahil dalawa lang naman kami ni tatay ang kakain nito. Yung 1/2 kilo, 3 to 4 ulams pa magagawa ko. So, ito yung unang gagawin ko. Ngayon, wala pang seasoning ito, so ngayon ko lang lalagyan ng asin at saka paminta. Ma-incorporate lang natin yung mga seasonings natin. Tapos, ang susunod na ilalagay natin ay ang ating tomato sauce. Kalahating pack lang ito. Ngayon, may nagtatanong sa akin, totoo ba yung kasabihan na pag ikaw ay nagluluto ng tomato sauce or anything acidic like vinegar, dapat hindi mo ginagalaw dahil baka hindi maluto. Kasabihan nyo na matatanda. Hindi ko alam kung totoo. There must be some wisdom to it, di ba? Pag sinabi ng matatanda, matagal na itong magluluto. Baka nga, pero hindi ko alam for a fact kung totoo yun. So, ito, ang ginagawa ko, sige lang, nandyan lang siya. Lalagyan ko ito ng tubig ng kaunti. Hahayaan ko na kumulo. After that, pwede na natin siyang halu-haluin. Masarap lagyan ng patatas itong giniling dahil bukod sa nakakadagdag siya ng panlasa, lalo na pag ito ay ipa-fry nyo muna. Pwede naman nyo ilagay na hindi siya naka-fry, pero I prefer frying it kasi nagkakaroon siya ibang level of
flavor. Can you imagine parang french fries na nilagay nyo doon? Parang masarap. Itong potatoes are also very good at bukod sa flavor, pamparami din siya. Kailangan natin tong i-season uli. Sinison natin yung giniling. Ngayon, isi-season natin uli using our seasoning. Lalagyan natin ng konting sugar dahil maasim ang tomato sauce. And, of course, our pepper. Lalagay tayo ng konting asin. Hahayaan natin ito na kumulo ng kaunti tapos tsaka natin idadagdag yung ating green and red bell peppers bago matuyuan itong ating giniling. Ilalagay natin ang ating bell peppers. Maglalagay tayo ng kaunting tubig para maluto yung bell peppers at hindi matuyo yung ating sauce. So ngayon, hinihintay na lang natin na maluto yung bell peppers. Tapos tsaka natin siya titikman. Nangangamoy na ang bell peppers. Ibig sabihin, they're slowly being cooked already. So, it's time na titikman natin siya, no? Napakasarap. Alam mo, papatayin ko na to kahit medyo yung bell peppers may konting crunch pa. Yun na maganda kasi buhay na buhay ang kulay. Pag na-overcook ang bell peppers, maputla. Para siyang may sakit. Pero ito, pinatay ko na kasi habang nandiyan siya sa kawali, tumutuloy pa rin ang pagluluto nito. And so, here we have it. Our kulam for today. Itong aking apritadang giniling para sa aking asawa. Naalala ninyo yung ating apritadang giniling. Yung 1/2 kilo, may naiwan pang giniling. Ang gagawin natin ngayon, syempre, kailangan sa diet namin ni tatay, palaging may gulay. So, gagawa tayo ng Baguio beans with giniling. So, yung ating 1/2 kilo, nabawasan natin nung gumawa tayo ng apritada, ito ang natira. As I told you, ang giniling isa sa pinaka-versatile na ingredient. Kaya ako madalas may giniling talaga ako sa ref. Mas gumagamit ako ng pork giniling kasi mas marami. For me mas natatabaan ako, nalalansahan ako sa giniling na karne, mas masebo siya. Pumipili ako ng lean part ng pork at saka yun ang pinagigiling ko. Siyempre, mag-iinit tayo ng mantika. Katulad ng dati, tayo ay magigisa. Uunahin natin siyempre ang ating sibuyas. Susunod naman si bawang. At siyempre, ang isusunod natin ay ang ating natirang ginisang giniling na unseasoned. Wala pa tong salt and pepper. Lalagyan natin siya ng konting salt and konting pepper. Pre-cook na tong ating giniling. Ginisa na siya, no? Kaya, konting time na lang. Ini-incorporate lang natin yung lasa ng garlic onion sa kanya. If you notice, kahit stainless steel ang gamit ko, hindi siya dumidikit. Hindi siya non-stick, pero nagiging non-stick, nagkakaroon siya ng non-stick quality because ininit mo ng maigi. And now, it is time to put our Baguio beans. As I said, kahit na anong gulay, pwede nyong ilagay dito. Para hindi siya matuyuan, lalagyan natin siya ng kaunting water. Para maluto lang yung ating beans. Usually, ang masarap dito, kung may budget pa, I cook this with carrots and green beans, napakabuhay na buhay, at saka gulay na gulay. Kaya lang wala akong carrots ngayon eh. Pero ito, gusto na rin ni tatay ito, gustong-gusto ko to. Pwede usually, kinakain na niya to as a topping. Mainit na kanin at ito, naku, ang sarap ng kain nun. Pero remember, pag nagluluto kayo ng gulay, huwag masyadong yung lutong-luto kasi nawawala na yung kanyang nutrients. So, kailangan medyo may crunch ng konti. At siguraduhin, hugasan nyo ng maigi para talagang sure na sure tayo na malinis yung gulay. Kaya kahit half-cooked lang siya, safe na safe siyang kainin. Habang pinalalambot natin to, lalagyan natin ito ng seasoning katulad ng pepper,
meron akong sobrang potatoes, fried potatoes, nilalagay ko pa rin yan kasi as a some sort of an extender. And yung fried potatoes, nakakatulong talaga yan sa pagbibigay ng extra flavor. Linelayer natin yung flavor. Tignan mo, dadami na naman siya. O ilang kainan namin ni tatay ito. Hindi naman kami masyadong madaming kumain. So siguro mga 2 kainan namin ito. Lalagyan namin ito ng seasoning para meron tayong umami flavor. Since cooked na rin yung potato, sandali na lang ito, di ba? Kaya ko lang inaano is ginigisa ng maigi para may smoky na, you know, yung parang may pagkatustan ng konti na masarap. Kung gusto niyo na mas umami, pwede kayo maglagay ng ng seasoning na seasoning granules. Titikman natin. Masarap. Malutong pa. Pero gusto ko mag-add ng flavor kasi remember hindi ako naglagay ng seasoning granules. Instead of seasoning granules, ilalagay ko konting sugar for that extra umami taste. Konti lang, no? Kasi syempre masama sa amin ni tatay. Ito'y parang panghabol lang kasi ayaw natin ng bland. So, extra umami lang. Alam niyo yung tama ng seasoning, yung tama ng fried potatoes, at yung tama ng konting sugar. Karap. Pepper. Karap. Tinaasan ko medyo yung para magkaroon siya ng parang sisig quality. Yan ang masarap. Yung parang yung gilid-gilid, nagkakaroon ng konting smoky. Yan yung tamis ng sibuyas na hinahabol ko. Hindi na siya ordinaryong ginisang Baguio beans. Hinahabol ko yung, alam mo yung lasa ng sibuyas na tumatamis pagka siya parang piniprito ng maigi. Yun ang hinahabol natin. So, our dish is cooked. Ito, ang ating ginisang Baguio beans with potatoes. And there you have it, our recipe for today. Akalain ninyo, para sa isang 1/2 kilo ng giniling, nakadalawang ulam tayo. Yung ating giniling apritada at syempre yung ating ginisang Baguio beans with giniling and potatoes. Huwag ka, may konti pa akong natira para sa susunod na araw naman namin. Iisipin ko pa kung anong gagawin ko dun sa kaunti lang mga ganitong giniling pero wag ka pwede ko pa yan i-omelette. Okay? So, ganun ang gawin natin. Pag bibili tayo ng pagkain, tingnan natin kung paano natin mahahati-hati para hindi magsawa yung mga mahal natin sa buhay. Iba-ibang putahe, araw-araw. Okay? So, kung gusto ninyo ng mga ganitong klaseng mga tipidity tips, ay mangyari lamang ay huwag kayong magsasawang pumunta dito sa ating kusina at syempre, ipamalita ninyo sa mga kaibigan ninyo, i-share ninyo itong videong to para namang magkaroon tayo ng mas malaking community. Mag-like, mag-subscribe, mag-comment down below, notification bell, lahat-lahat na. At syempre, para sa mga gustong magpadala ng stars, you're very, very welcome. So, paano? Sa susunod na lang ha? Dahil katulad ng lagi nating sinasabi, pagdadaan kayo dito, lahat tayo ay magkakaroon ng dating kahit wala tayong masyadong tatung. So, makita-kita tayo muli dito ha. Pasyal kayo uli sa ating kusina. I'll see you next time. Pack up! Kakain na kami ng